May mga takot na hindi natin sinasabi. May mga alalahanin na hindi natin ikinukwento. May mga gabi na tahimik tayo sa harap ng ibang tao. Pero sa loob natin, ang dami nating iniisip. Minsan hindi tayo natatakot sa ngayon. Ang kinatatakutan natin ay ang bukas. Ano ang mangyayari sa pamilya ko? Paano kung magkasakit ako? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung hindi sapat ang pera? Paano kung may mangyaring masama sa mahal ko sa buhay? At habang iniisip natin ang mga bagay na yon, mas lalo tayong nabibigatan. Mas lalo tayong napapagod. Mas lalo tayong nawawalan ng kapayapaan. Habang ginagawa ko ang video na ito, naisip ko rin ang mga pagkakataon sa buhay ko na natakot ako sa hinaharap. Yung mga panahon na hindi ko alam kung magiging maayos ba ang lahat. Yung mga panahon na parang mas marami ang tanong kesa sa sagot. At siguro may nanonood ngayon na ganun din ang pakiramdam. Baka natatakot ka para sa anak mo. Baka natatakot ka para sa kalusugan mo. Baka natatakot ka dahil sa utang. Baka natatakot ka dahil sa mga problema sa pamilya o sa kamag-anak. O baka natatakot ka dahil hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa'yo sa mga susunod na buwan. At alam mo kung ano ang mahirap, hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Hindi natin kayang kontrolin ang bukas. Madalas, hindi rin natin kayang kontrolin kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Gusto man natin, pero hindi natin kaya. Hindi natin kayang kontrolin ang panahon. Hindi natin kayang kontrolin ang aksidente. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng mangyayari bukas. At iyon ang dahilan kung bakit minsan tayo natatakot. Pero gusto kong ipaalala to sa'yo ngayon. Dahil hindi mo kontrolado ang lahat, hindi ibig sabihin na wala nang may kontrol. May Diyos. At hindi siya nagugulat sa mga problemang kinakatakutan mo. Hindi siya nagugulat sa mga pagsubok na darating sa buhay mo. Hindi siya nagugulat sa mga bagay na nagpapaiyak sa'yo. Sa Mateo chapter 6 verse 34, sinabi ni Jesus, "Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself." Napakalalim nito. Hindi sinasabing huwag tayong maging responsable. Hindi sinasabing huwag tayong magplano. Pero pinapaalala nito na huwag nating hayaang nakawin ng takot ang kapayapaan natin. Huwag mong masyadong intindihin o isipin ang kinabukasan. Minsan, dapat hayaan natin na yung kinabukasan
ang mag-isip para sa sarili niya. May mga laban na hindi pa nangyayari, pero pagod na tayo. May mga problemang hindi pa dumarating, pero umiiyak na tayo. May mga trahedyang wala pa naman, pero natatakot na tayo. At minsan, ang pinakamatinding laban ay ang mga bagay na nasa ating isipan. Kaya kung natatakot ka ngayon, gusto kong sabihin sa iyo to. Huminga ka. Huminga ka ng malalim. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko. At kasama natin. Kasama mo ang Diyos. At tulad ng pagtulong niya sa iyo noon, matutulungan ka rin niya ngayon. Ngayon naman, manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinadalo ko po sa inyo ang bawat taong nanonood o nakikinig ngayon. Lalo na ang mga taong natatakot, ang mga taong maraming iniisip, ang mga taong hindi mapakali dahil sa hinaharap. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Bigyan niyo po sila ng lakas. Bigyan niyo po sila ng karunungan. At ipaalala niyo po sa kanila na hindi niyo sila iiwan. Kapag natatakot sila, Panginoon, hawakan niyo po ang kanilang puso. Kapag nag-aalala sila, palitan niyo po ng kapayapaan ang kanilang isip. Kapag pakiramdam nila ay mag-isa sila, iparamdam niyo po ang inyong presensya. At tulungan niyo po silang magtiwala sa inyo araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo magtapos, kung mayroon kang espesyal na prayer request, maaari mo itong ilagay sa comments. Ipagdarasal natin to. At kung may kakilala kang maraming pinagdaraanan ngayon, maaari mong i-share ang video na ito sa kanya. Baka ito ang mensaheng kailangan niyang marinig ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Sa bawat like, sa bawat comment, sa bawat share, at sa bawat subscribe. Maraming salamat. At tandaan mo to. Hindi mo man alam ang mangyayari bukas. Alam ito ng Diyos. At minsan, yun lang ang kailangan nating tandaan para magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming salamat.